And now on to the weather. Several areas in the country may experience rains in the coming days. The northeast monsoon or amihan continues to affect northern and central Luzon. Isolated light rains are also expected over Metro Manila and the rest of Luzon. Meanwhile, easterlies may bring isolated rain showers or thunderstorms over several areas. And these include Visayas, Mindanao, Mimaropa, and Bicol region. All right, and joining us now is Pag-asa weather specialist Charmaine Varilla. Good morning, Charmaine. So, kamusta ba ang ating panahon? What weather can Filipinos expect from today hanggang sa New Year? Yes po ma'am, no? So kasalukuyan pa rin nga pong bubugso ang northeast monsoon dito sa may northern and central Luzon ngayong araw at inaasahan po natin na magpapatuloy po yan. Maaaring itong northeast monsoon ay magdala especially by Friday to Saturday na mga paulan, especially dito sa may Cagayan, Isabela and Aurora. And currently din po nakikita natin na maaaring patuloy pa rin itong easterlies na siya magdadala ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may Visayas, Mindanao, Mimaropa, maging sa Bicol region. However po, dito sa Metro Manila, although maganda po yung panahon this week or this day, asahan po natin na by Friday to Saturday, maaaring maging maulan na naman dahil sa pagbabalik ng shear line o yung tinatawag po uli natin na salubungan po uli ng hangin ng northeast monsoon at ng easterlies. Charmaine, gaano ba kalakas itong northeast monsoon at anong mga lugar yung pinaka-maapektuhan? So sa ngayon po nakikita pa rin natin yung mababang temperatura lalong-lalo na nga sa may parte ng northern Luzon, no? So may mga na-record na po tayo ng mga temperature na as low as 12 degrees Celsius lalong-lalo na nga dito sa mountainous area sa northern Luzon. So ina-expect natin na hindi pa po ito yung peak ng northeast monsoon at posible pa po yung mas lumakas pa and maaaring mas lumabig yung temperatura for as low as 7 to 8 degrees Celsius sa mga areas po dito, especially sa may northern Luzon mountainous areas. Pero Charmaine, dito sa Metro Manila, pansin ng maraming residente, mainit ang panahon. So with the northeast monsoon, pati itong mga ulan na mararanasan natin, can we expect cooler temperatures as we welcome the new year? Yes po, we are expecting cooler temperatures, especially nga kapag nakaranas na po or nagbalik na naman dito sa area natin yung shear line. So, andyan na naman yung mga paulan as well as yung mababang temperaturang dala ng northeast monsoon. So, ina-expect po natin yung first week ng January. Charmaine, paano naman sa Visayas at sa Mindanao, paano sila maapektuhan ng easterlies? Dito po sa Visayas and Mindanao ay nakikitaan po natin ng more direct na effect ng easterlies, more probably dito lang sa may eastern part ng Visayas. So, andyan po yung chances ng maulap na kalangitan tapos makalat-kalat at matataas na chance ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Especially din by Friday to Saturday po yan. So, kumbaga unang week ng January. However naman sa Mindanao, ang nakikita po natin ay generally fair weather. May chances lamang ng localized thunderstorms dala po ng easterlies. Charmaine, so ano na lang po yung reminders ng Pag-asa sa mga travelers at pati na rin sa mga magsa-celebrate ng bagong taon, lalo na outdoors? Yes po, dahil magiging malamig po ang temperatura, ay asahan po natin lalong-lalo na sa madaling araw. After po ng New Year ay maraming pollutants na magkakaroon or maraming pollutants na magkakaroon yung ating atmosphere. So dapat po especially lalong pag madaling araw ay mag-wear po tayo ng mask and magdala rin po tayo ng mga payong at saka jacket in case man na meron tayong mga light rains na mararanasan dahil meron pa rin po naman tayong chances ng mga isolated rains kahit na po ang prevailing system natin ay northeast monsoon. And Charmaine, before we let you go, gusto ko lang tanungin ano ba yung naging assessment ng Pag-asa sa year 2025 doon sa dami ng bagyo na dumaan sa Pilipinas, pati na rin sa lakas ng mga ilang weather disturbances na naranasan natin dito sa ating bansa? Yes po, no. So, this year, ay umabot nga po tayo up until dito kay Bagyong Wilma, no.
So, kung susubahin po natin above average ng dami ng mga tropical cyclone yung naranasan natin ngayong taon. May factor po yan na meron po tayong na-experience na La Nina conditions. Dahil kapag meron po tayong La Nina conditions, expect po natin yung mga above normal or above average na mga number ng mga tropical cyclone dito sa ating bansa. And nakita po natin na for this coming January, for the first half ng ating taon ay more on paisa-isa o hanggang 0 to 1 yung ating mga bagyo na aasahan. So sa first half po ng ating taon, generally fair weather po ang mararanasan except nga doon sa mga areas na madalas nga na nagkakaulan o yung may tinatawag na tayong type 2 climate, more on dito yan sa may eastern parts ng ating bansa. Alright, well maraming salamat para sa update na yan. That was Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.